Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si Major General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 hepe ng Philippine National Police sa isang change of command ceremony sa Campo Crame. Ang iba pang detalye sa balitang yan na panoorin sa report ni Let Narciso. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 hepe ng pambansang pulisya. Pinalitan ni Marbil ang nagretirong si Police General Benjamin Acorde Jr. sa isinagawang change of command ceremony sa Campo Crame. Sa kanyang talumpati, ginarantiyahan ni Pangulong Marcos ang buong kumpiyansa at suporta sa bagong PNP chief. Umaasa ito sa mas epesyente, transparent at mapagkakatiwala ang puwersa ng pambansang pulisya sa ilalim ng bagong liderato. Bilin rin ito na panatilihin ang profesionalismo sa hanay ng PNP. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Bilang tugon, nangako si Marbil na tutuparin ang pangarap ni Pangulong Marcos para sa maayos na pulisya. Sabi ng bagong PNP chief, ipagpapatuloy niya ang improvement tungo sa modernong puwersa ng PNP. Tiniyak nito ang dekalidad na liderato na may kaalaman at kakayahang magpatupad ng batas, labanan ng mga krimen at siguruhing ligtas ang mga komunidad. To increase our effectivity as an organization and as individual law enforcers, we will focus on three things. First, the quality of leadership, knowledge and ability and professionalism within the ranks. Second, expanding our ability to uphold the law, maintain order, and fight local and transnational crimes in all forms and manifestations. To this end, we commit to utilizing the best and innovative practices in law enforcement. And third, but not the least, we will strive to increase the level of trust that the people we protect have in us. We will focus on increased community satisfaction in our work as a key benchmark of our progress. We will work on enhanced partnerships with the local community because safety and order ultimately require our collaborative efforts. Si Marbil ay nagsilbing Director for Controllership ng PNP. Naging Director din siya ng PNP Regional Office 8 o Eastern Visayas Police at naging hepe ng PNP Highway Patrol Group. Mista ito ni General Acorda sa ilalim ng PMA Sambisig Class of 1991. Para sa NBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Iniutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa maritime security ng Pilipinas. Sa bisa ng Executive Order No. 57, magkakaroon umano ng konseho na siyang magbabalangkas ng unified policies and strategies sa pagpapanatili ng seguridad ng Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Matapos ang naging mga pag-atake muli ng bansang China sa West Philippine Sea na siyang nagpahamak sa ilang Pilipinong sundalo at naging banta sa seguridad ng mga Filipino marine researcher,
nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang kautusan para palakasin ang maritime security ng bansa at maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ang Executive Order No. 57 na siyang pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpalit sa National Coast Watch Council bilang National Maritime Council. Ang konsehong ito na pangungunahan ni Bersamin ay naatasang lumikha ng mga polisiya at estratehiya para masiguro na may iisa at mabisang balangkas para sa maritime security ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang konseho na bumuo ng mga guideline para sa mabisang implementasyon ng EO57. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng mga pagsisika para maisulong ang seguridad sa ating maritime domain, patuloy pa rin kinakaharap ng bansa ang mga seryosong hamon na banta hindi lamang anya sa territorial integrity ng Pilipinas, kundi sa pamumuhay ng mga Pilipino, kabilang na ang kanilang karapatang mamuhay ng payapa at malaya mula sa takot dulot ng karahasan at pambabanta. Ilan sa mga ahensyang inatasang magbigay ng suporta at tulong sa National Maritime Council ay ang Philippine Coast Guard, Armed Forces, Philippine National Police, Department of Justice National Prosecution Service, Bureau of Customs at Bureau of Immigration. Matatandaang sa iisang araw lamang naganap noong March 23 ang paggamit ng China Coast Guard at pambobomba nito ng water cannons sa barko ng Pilipinas na unay sa May 4 kung saan ilang sundalong nagtamo ng mga matitinding sugat at ang pangaharas ng Chinese Navy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa ating mga marine scientist kung saan nagtamo ng sugat ang ilang mga Pilipino dahil sa mga nagtalsikang debris. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinimulan na ang pagpapatupad ng single ticketing system sa lungsod ng Malabon. Layon umano ng ordinansa na disiplinahin ang mga pasaway na motorista at mapaluwag na rin ang mabigat na daloy ng trapiko sa naturang lungsod. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edwin Duque. Magkakasubukan sa panig ng mga motoristang sanay sa paglabag ng batas trapiko at sa panig naman ng mga nagpapatupad ng single ticketing system sa lungsod ng Malabon. Dahil simula sa araw na ito, Abril 1, 2024, ay ipapatupad na ang single ticketing system sa lungsod ng Malabon ayon kay retired Police Colonel Medina. Ito umano ay bilang pagsunod sa City Ordinance No. 03-2023 and Ordinance Adopting MMDA Resolution No. 23-02 Series of 2023 bilang pagpromote ng single ticketing system ay sa opisyal. Ito ay bilang paraan ng pagtutuwid, pagdidisiplina sa mga motorista sa lansangan para mapaluwag ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa naturang ordinansa umano ay malilimitahan din na ang mga sasakyan at ilan pang tumatakbo sa lansangan, partikular na ang mga nakaparadang sasakyan sa mga kalsada na nagpapasikip ng bigat ng daloy ng trapiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Target namang mabakunahan ng Department of Health ang higit 1 milyong mga bata sa BARM region. Ito ay matapos ang naitalang biglaang pagdami ng kaso ng may tigdas sa bansa, partikular na sa nasabing rehiyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Aarangkada na ang malawakang bakunahan ng Department of Health laban sa tigdas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay matapos ang biglaang paglobo ng kaso ng tigdas sa Pilipinas na umabot na sa 2,661 at ang 1,481 dito o ang 77% nito ay nasa BARM. Nasa 1.3 milyong mga bata ang target bakunahan hanggang April 12, nasisimulan sa Maguindanao del Norte, Lanao del Sur at Marawi City. Bukod sa 1 million doses ng bakuna para sa BARM, bibili rin ng DOH ng panibagong 1 million doses ng measles vaccine para sa nalalabing bahagi ng bansa. 3 bata na ang namatay sa tigdas sa BARM sa nakalipas na 10 linggo at 592 na ang naitalang kaso mula noong January 1 hanggang March 20 ng taon. Paalala ng DOH na nakamamatay ang tigdas dahil pinahihina nito ang immune system at nagiging vulnerable ang mga bata sa iba pang infectious disease gaya ng lung, brain and ear infections, diarrhea at pagkabulag. Hinikayat naman ni Ministry of Health Deputy Minister Dr. Zul Abbas ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak laban sa nakakahawang sakit na tigdas at upang mapigilan ang pagkalat nito.
Ipinamamadali na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbuo ng mga karagdagang OFW lounges sa NAIA Terminal 2 at NAIA Terminal 3 matapos ang pagbubukas rin ng sa NAIA Terminal 1. Ito raw ay upang magbigay pa ng maganda at komportabling lugar na pananatilihan ng mga OFW bago tumungo sa kanilang mga trabaho. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Matapos mabuksan ng OFW Lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong nakaraang buwan, pinamamadali na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng karagdagang mga OFW Lounge sa NAIA Terminal 2 at 3. Ito ang kinumpirma ni Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio dahil sa naging successful umano ang OFW Lounge sa Terminal 1 at laging puno kung kaya gusto ni Romualdez na magbukas na rin ang sa NAIA 2 at 3. Ayon kay Ignacio, pondo ng Office of the Speaker ang ginamit sa unang lounge at nangako ang kongresista na siya na rin ang bahala sa iba pang lounge. Dagdag pa ng OWA Chief, hindi lang anya sa NAIA Terminals magtatayo ng lounge dahil gusto ni Romualdez na lagyan din ng iba pang airport tulad sa Cebu at Davao na siya ring direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Layon din daw nito na maging komportable para sa mga biyahero lalo na sa mga OFW ang lounge bago lumipad patungo sa kanilang mga trabaho. Sinimulan na ang pagsasagawa ng elevated pathway sa Quezon City na naglalayong magdugtong ng daan patungo at pabalik sa Quezon Memorial Circle at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Sinimula na ang konstruksyon ng isang elevated walkway na magdudugtong sa Quezon Memorial Circle at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Pansamantalang ipinasara ng Quezon City Local Government Unit ang ilang bahagi ng elliptical road mula sa North Avenue hanggang Quezon Avenue nitong Huwebes hanggang noong Easter Sunday. Ipinakita sa isang Facebook post ng QC Government ang ilang kuhang larawan sa isinasagawang konstruksyon, gayon din ang ilang realistic images na sinasabing kalalabasan ng naturang proyekto. Sa pakikipagtulungan ng Quezon City sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, layo nilang mas mapadali at mas maging ligtas para sa mga bisita at residente na tumawid mula sa Memorial Circle patungo sa Wildlife Park at pabalik. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Kasabay ng nararanasang init ng panahon, inaasahang dadagsain palalo ng mga bisita o turista ang mga dagat sa Pangasinan. Bukod pa ito sa 1 milyong beachgoers na nagtungo na rito nitong nagdaang Semana Santa. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Freddy Fajardo. Dahil sa pagdagsa ng maraming mga beachgoers nitong Semana Santa sa iba't ibang mga beaches dito sa Pangasinan, marami ang maagang nagpulibok at nagsara noong Sabado de Gloria. Ayon kay Ms. Malu Elduayan ng Provincial Tourism Officer, tinatayang lalo pang lulubo ang bilang ng mga beachgoers ngayong summer season. Ito'y upang takasan ng matinding init ng panahon. Ang 100 Island sa Alamino City, Pangasinan pa rin ang nangunguna sa mga dinadagsa ng mga turista nitong Semana Santa. Hindi lamang dahil sa magandang isla at malinis na karagatan, kung hindi pati na rin ang higanting imahe ni Jesus Christ na may taas na 56 na talampakan na nasa isla na ngayon ay isa na ring pilgrimage area na dinadagsa ng mga deboto sa panahon ng Semana Santa. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Na-rescue ang dalawang naligaw na Eastern Grass Owl sa North Caloocan. Ayon sa residenteng nagsuko ng dalawang kwago, namataan daw niya ang mga ito na nahulog sa sanga ng puno sa kanilang bakuran. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Nasa pangangalaga na ngayon ng DENR Wildlife Rescue Center ang dalawang Eastern Grass Owl na isinuko sa mga kawani ng DENR Metropolitan Environmental Office. Ibinigay ito ng mga residente ng Barangay 178 Caloocan City nitong nakalipas na Semana Santa. Sabi ng residente na nagsuko ng dalawang kwago, ito'y nakita nilang nahulog mula sa isang sanga ng puno sa kanilang likod bahay at pansamantalang itinabi para sa seguridad nito. Ang nasabing kwago ay mayroong 3.5 feet ang wingspan at napag-alaman na nasa adult stage na. Ayon sa DENR, ang Eastern Grass Owl ay isang uri ng ibon na may pangkaraniwang haba na umaabot ng 32 hanggang 42 sentimetro. Sila'y karaniwang tulog sa umaga at makikitang gising sa gabi upang maghanap ng kanilang pagkain. Babala ng DENR, maigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9147
o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang paghuli, pagpatay at pagbebenta ng mga ganitong uri ng ibon, kaya't ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kapag nakakahuli ng ganitong mga hayop. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Anak ni Jong Hilario na si Sarina, ipinagdiwang ang kanyang 3rd birthday sa isang orphanage o bahay ampunan. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa isang bahay ampunan ipinagdiwang ni Baby Sarina, unikaihan ng TV host actor na si Jong Hilario ang kanyang 3rd birthday. Kasama ang kanyang mommy at daddy, naghandog ng food at toys si Sarina sa mga batang naninirahan sa White Cross Orphanage sa San Juan, Manila. Nagpakitang gilas din ito sa pagkanta ng A Whole New World. Ayon naman kay Jong, itong napili nilang paraan para i-celebrate ang kaarawan ng kanilang anak nang sa gayon ay magbigay saya sa mga batang bihirang makaranas sa mga pagtitipong tulad nito. Napakarami niyang blessings ang dumating sa buhay ng kanilang baby girl, kung kaya't isa rin daw itong paraan upang makapag-give back. Bukod sa natulang birthday party, nagpadala rin ng Hilario fam ng food packs sa ilang paaralan sa Davao City. Kung matatandaan, ito lang March, pinusuan ng netizens ang Fly Me to the Moon cover ni Sarina. Ang first music video ng binansagang Sample Princess, umaani na ng mahigit 2 milyong views. At yan ang the better news. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang target na malawakang pagbabakuna sa mga bata sa BARM kontra sa tigdas. Dahil kasi sa pagdami ng kaso ng tigdas, lalo na ngayong tag-init sa bansa, nagiging suliranin na ito ng mga bata sa lugar na lubos na nakakahawa. Kung kaya malaking tulong na mabigyan ng agarang bakuna ang mga bata bilang proteksyon na rin at maging makabawas sa pagdami pa ng mga kaso ng tigdas sa nasabing rehiyon, maging sa buong Pilipinas. Kaya maiging pag-iingat po sa lahat, lalo na ngayong nauuso ang tigdas. Para sa mga magulang naman po, may paalala na rin ng DOH o Department of Health na ipabakuna na ang inyong mga anak upang makaiwas sa sakit na ito. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.